Hello everyone! Today's recipe, we will going to make pork sinigang sa sampalok. So this recipe guys ay napakasarap and yung mga Pinoy sobrang sarap na sarap guys. Sa paghigop ng sabaw lalo na sa tag-ulan guys, yung ating pork sinigang guys sa sampalok. And lalong-lalo na guys dahil sobrang sarap dahil nga guys ay nag-add tayo ng ating yam or yung gabi na nagpapalapot at nagpapasarap plus yung mga vegetables to make it healthy. So please don't forget to subscribe, like and share. Click the bell for you to keep updated. Okay, let's get started guys by washing our pork meat. Okay, so dahil hindi naman kami ganun kadami, so gumamit lang ako guys ng kalahating kilo ng pork belly and then naglagay na rin ako guys ng kaunting buto-buto to make it more tastier and more delicious guys sa ating sabaw mamaya. So ayan, nalinis na natin and then hugasan na natin ng ilang beses yung ating pork meat. Alright, so mayroon din tayo ditong isang malaking kamatis. And hiwain lang natin siya guys ng malalaki din and dahil isama natin ito guys sa ating paglalaga. Okay, and 1 large onion. So sa ating onion also na nagbibigay ng lasa ay malaking onion yung kailanganin natin. So ayan, hiwain lang din guys into 4 na hiwa. Okay, so dahil marami tayong string beans ay naglagay tayo ng marami-raming string beans. Gustong-gusto ko yan guys sa pork sinigang dahil napakasarap niya guys pagka maraming string beans guys. Okay, so hiwain lang natin and then mayroon din tayo ditong ladies fingers o yung okra guys. So alam nyo naman guys na nagpapasarap ang ating okra sa ating sinigang. So ayan, hiwain lang natin guys into desired pieces. So pag medyo malaki guys or mahaba, just cut it into 2 or 3. Okay, 1 eggplant. So maliit lang na eggplant. And then 2 green chilies. Okay. And mayroon tayo dito guys, yung pinaka nagpapasarap sa ating pork sinigang at nagpapalapot ay yung ating yam. So ayan guys, pumili tayo ng masarap na yam guys. So yung talagang nagpapalapot sa ating pork sinigang ay ang ating yam o yung ating gabi ba to guys. So ayan. And then mayroon din tayong kangkong dito. So yung stem guys i-set aside natin yan. Lagyan din natin ng kaunting stem mamaya ng ating kangkong. And as well as maglagay na rin tayo guys ng ating kangkong leaves. So ayan na nga guys ang ating mga ingredients na ginamit sa ating pork sinigang. So mayroon tayong 1/2 kilogram ng pork, isang kamatis, 1 onion, string beans, ladies fingers, 1 eggplant, 2 green chilies, 1 large na yam, salt, peppercorn, radish, kangkong leaves, tamarind juice, and yung ating fish sauce. So ayan guys yung ating radish na hiniwa ng manipis. Alright, so unang gawin natin ay just to boil enough water and then i-add natin yung ating tomatoes and yung ating onions. So kumbaga ay mag-boil tayo ng water hanggang sa magiging broth yung ating onions and yung ating tomatoes. So lagyan natin siya guys ng peppercorns para lalong sumarap yung ating pork sinigang. So i-boil lang natin ng i-boil siya guys and then after na mag-boil na yung ating unang yung water natin, saka na natin ilagay yung ating meat o yung ating pork. So ayan, so nag-boil na nga siya guys at kumukulo na siya. Kumukulo na siya guys. So pwede na natin ilagay yung ating pork meat.
Okay, so maglagay tayo ng enough water hanggang sa magiging soft and tender yung ating meat, guys. So, sobrang sarap. Mas masarap yung ating pork sinigang pagka malambot talaga yung ating karne. So, make sure, guys, na yung mapipili mo rin na karne ay yung hindi matanda na baboy, guys. Okay. So, ayan, sa mga favorite or sa mga talagang kumakain ng pork sinigang ay mag-i-enjoy kayo nito, guys. And then, so ayan, hintayin natin na hanggang sa kumulo and then hanggang sa magiging malambot yung ating pork. Hayaan lang natin siya, guys, na pakuluan ng pakuluan hanggang sa talagang magiging soft yung ating meat. Okay, so hanggang sa magiging broth yung ating nilalaga, guys. Okay, so mga ilang minuto yan, guys. So mga 35 to 40 minutes, more or less, or mas depende sa meat na napili ninyo, guys. Alright, so yung ating pork ngayon ay malambot na siya, guys. So ang ating water na rin ay nagiging less na rin, and then pwede na natin i-add yung ating mga matitigas na ingredients like yung ating yam ay pwede nating ihalo na, guys, dahil malambot na yung ating porky. Okay, so ayan. And dahil sobrang kulong-kulo na yan, guys, yung ating broth ay pwede na nating ilagay yung ating yam. Ayan. So, yung yam na napili ko, guys, as in super sarap. Napaka malinamnam siya, guys. And napaka malambot and very starchy siya, guys. Sobrang sarap. And ayan. So, once na lumambot na rin yung ating, hayaan natin siya, guys, na kumulo. Let it boil until na magiging soft yung ating yam. Inad na rin natin, guys, yung ating green chilies. Okay. So, yung ating green chilies ay nagpapasarap din, guys, sa ating pork sinigang. So, hindi talaga pwedeng mawala yung ating green chilies. Diba? So, ayan na nga, guys. Let's just boil it and make it, you know, guys, na magiging soft yung ating yam. Huwag sobrang soft, guys, na mga 70% na lambot. Kasi mag-add pa tayo ng iba pang mga gulay natin, guys. So, sa ating gulay naman ay hindi naman ganon katagal na palambutin. So, ayan, nag-add ako, guys, ng 1 tablespoon ng ating fish sauce. So, kanina pala, guys, ay nag-add na ako ng salt sa ating tubig. Medyo nakalimutan ko lang, guys, yung pag-mention kanina. So, ayan. So, tikman mo lang, guys, pagka okay na yung lasa, yung salt, if ever na okay na yung salt or okay na yung pagka lasa niya, guys, you just add according to your taste, guys. Okay, so ayan, malambot-lambot na rin yung ating yam. In just few minutes ay pwede na natin ilagay or ihalo ang ating mga vegetables. So, ayan. Soft na nga siya, guys. And, i-add na natin lahat ng vegetables natin. So, ayan. So, sobrang sarap. Kasi, lalo na pag maulan, guys, ay sobrang sarap humigop ng mainit na sabaw ng ating pork sinigang. So, ayan. So, yung ating vegetables ay mabilis na yan, guys, na lumambot. And, hayaan natin ng mga ilang minuto. Kung gusto nyo, guys, depende sa dami ng kakain. So, if ever na medyo hindi enough yung water or yung sabaw, guys, pwede kayong mag-adjust at i-adjust nyo na lang din yung salt and yung fish na sauce. Alright, so, inad ko na rin, guys, yung stem ng kangkong kasi medyo matagal-tagal din to, guys, na palambutin. So, later na lang yung dahon talaga, guys, kasi mabilis lang din yon na lumambot. So, ayan. So, hayaan natin, guys, na mga 2 minutes and pwede na natin ilagay yung ating radish and then yung ating dahon ng green onion leaves. Ayan, yung radish natin, guys, actually pwede mo rin siyang isabay sa mga gulay, guys. Pero anyway,
mabilis lang din to guys maluto. Pagka overcook din kasi guys yung ating radish ay medyo magiging mapait na siya guys. So okay lang yan kasi 'di ba? Kahit half cook ay pwede na yan guys. Gawa ng kahit na ginagawa lang nga natin siyang salad guys ay na raw ay pwede naman siyang kainin. So ayan, so para hindi magiging bitter yung lasa ng ating radish ay wag natin siyang i-overcook talaga. So ayan, so yung sabaw natin enough na yan guys. So hindi na tayo kailangang mag-add pa. So ayan. And kitang-kita nyo guys na medyo creamy yung sabaw ng ating pork sinigang. Yan, gawa ng yung ating yam, ayun yung nagpapa-creamy ng ating sabaw. So, ayan na nga guys, and malapit-lapit na natin itong tanggalin. So, i-add lang natin guys yung ating tamarind juice. Alright, so yung iba kasi guys, sa atin, pagka hindi tayo gumamit ng tamarind juice, ay gumagamit tayo ng pork sinigang mix. Okay, pwede na rin yun guys, pero sa akin, gumamit ako ng sampalok, yung fresh talaga, and yung pinakasabaw niya ay sobrang masarap siya guys. Okay, as you can see that I already added my kangkong leaves, and ayan, mabilis lang yan guys luto yung ating kangkong leaves. And pwede na natin ilagay din yung pinaka-last na ilagay natin, yung pinaka-toppings na lang natin guys ay yung green onion leaves guys. So, pinaka-garnishing natin. So, ayan. So, in just a matter of mga 2 minutes, ay pwede na natin siyang tanggalin guys. Dahil cook na yung ating pork sinigang. And napakasarap guys. Napakasarap humigop ng mainit-init na sabaw, lalo na sa tagulan. So, ayan guys. So, ayan. Ilagay na natin yung ating fresh onion leaves. Okay. So, ayan guys. And, done! Alright. So, kainan na. So, ayan na nga guys. And, i-transfer na natin siya guys sa ating bowl guys. Para pwede na tayong lunch. Okay, so sa atin guys ay ginagawa na rin natin to guys. Kumbaga ito na yung pinaka main na pagkain natin. Ipa-partner sa ating white rice. Okay, alam nyo na guys, yung mga Pinoy talaga guys. Okay, pagka sa iba naman kasi yung ganito ay kumbaga parang soup lang yan guys sa kanila. So ayan, pero sa atin ay talagang ito na yung pinaka main natin guys. So sobrang sarap na tayo dito. So enough na ito sa atin guys kasi mayroon na rin siyang vegetables and may sabaw na, and then mayroon na rin siyang meat. So ayan na nga guys, and ready na ang ating pork sinigang guys, and napaka-tender and napaka-malambot yung ating meat. So, napakasarap niya guys. So, thank you everyone for watching. I hope you enjoyed our recipe today. Please check guys yung mga recipes natin that it's already uploaded there down guys. Please check it out, and napakarami tayong pagpipilian ng mga budget-friendly recipes. Napaka-quick and easy and delicious recipes guys. Thank you for watching.